Malalim na yung gabi. Pero kailangan kong tapusin to kasi wala ako bukas. Nandiyan ako sa Noveleta, Cavite, sa distrito. Itong bitara na to, pabalik-balik na sa amin. Nung isang araw, okay naman. Tapos biglang bumalik na naman yung problema. Simpleng-simpleng gasoline engine lang naman to, petrol engine. Pero bakit nagkakaganon, nagpapabalik-balik? Kasi yung sira po niya intermittent. So ngayon, medyo okay naman yung minor niya. Kaya lang, may pagkakataon, pag ito binirit na, umalis na yung may-ari, umalis na dito sa amin, pagdating doon sa kanila, o kaya along the way, talagang bumabagsak ang minor, nasisira yung minor. So lahat na lang, nilinis na namin tong map sensor, nilinis na tong canister, charcoal canister, lahat, pati itong throttle body, nilinis na yan. Pati itong pinalitan ko na yung hose ng, papunta doon sa hydrovac. Kasi may one-way valve to. Ito kasi sira-sira na rin talaga yung hose. So, inaano ko na baka dito yung problema. Kaya lang, wala pa rin. Nako, ito mga kapatid, papakita ko sa inyo. Kung meron kayong mga gasoline or petrol engine na katulad nito, or even naman kahit yung ibang mga gasoline engine na existing meron pong tinatawag na fuel pressure regulator. So, dito, hindi ko na tinantanan to. Itong fuel pressure regulator. Malamang, nandito ang problema. Ang trabaho kasi nito, kontrolin niya yung pasok ng fuel dito sa direct port injection na yan. I-regulate niya yung pasok ng gasolina rito at ibabalik niya doon sa return. Ganun lang kasimple. Hindi pwedeng lahat dire-diretso rito. Kasi lalakas ka nga sa fuel pagka walang nagre-regulate ng pressure na yon. Ito, maganda pa yung minor niya ngayon. Pero mamaya magluloko na yan. Ngayon, tingnan nyo mga kapatid ko ano problema nito. Ito vacuum. Hangin na galing dito, higupin ng manifold. Iba-vacuum niya itong diaphragm dito para mag-open close yung itong valve. Kung tatanggalin ko to, tataas ang minor niyan. Kasi nagkaroon ng opening dito. Ayan. Nagkaroon ng opening. Pag sinara ko to, magbabago-bago yung minor niyan. Tingnan nyo po kung ano mangyayari dito. Ito may tumutulo. Ito yung may lumalabas sa gasolina. Ayun may lumalabas na. Ayan. Ayan po Ayun lakas na. Oop! Lakas. Oop! Ito, yan mga kapatid, dapat walang gasolina na lalabas dyan. Kasi ito, diaphragm lang naman to Hihigupin niya yung diaphragm para mag-open close tong valve. So ngayon, yun yung magiging trabaho niya, i-regulate niya yung fuel na papasok doon sa port injector. Kaso ito yan, tignan nyo, lakas na nung lumalabas sa kanyang gasoline. So ang mangyayari ito, hihigupin itong intake manifold. So magiging rich ngayon, maraming papasok ngayon na gasolina dito sa manifold na hindi naman nami-metro nito. Kasi hindi na dadaan dyan So ibig sabihin, yung ibinubugan nito ngayon, so sobra. Papasok pa dun sa manifold. Kaya ngayon, magluluko ngayon ng minor nito pag marami nang nahigop, pag nalunod na. Malulunod kasi yan eventually Dadami yung fuel na mahihigop dito pupunta rito sa manifold. Matagal siya bago mangyari itong problema. So umpisa, pag start mo okay pa siya. Pero kapag kakatagalan na, yun na nga, lumalabas na yung fuel dito. Dapat walang lalabas na fuel. So ngayon, talagang ito yung culprit. Nagbibigay siya ng gasolina, which is hindi dapat siya magbigay ng gasolina papunta rito sa manifold. Kasi lahat po ng gasolina dapat na papasok sa inyong chamber, lahat ng ibubuga nitong mga injectors, dapat ay na may metro ni map sensor yung hangin. Kung gaano karaming hangin yung papasok, mag-uusap sila ng computer kung gaano rin karami yung ibibigay na gasolina. Ang nangyari dito, papasok yung hangin doon, magbibigay ng gasolina,
Tapos, magbibigay din to ng gasolina papunta rito sa intake manifold, which is yun ang nagiging problema, kaya bumabagsak yung minor. Yung fuel na yon, kapag pumasok dito, nahigop nito nga intake manifold, at siyempre, mas dadami yung fuel, pero yung hangin naman na pumapasok kakaunti. Ngayon, medyo tumaas yung minor niya kasi nga singo yung hangin natin. Gagawin ko ngayon, parang bubugahan ko ng brake cleaner itong loob nito. Mapapansin nyo, magbabago yung andar niya. Lalong babagsak yung minor kasi nga magiging rich, kulang naman yung hangin, masyadong marami yung fuel na papasok. So tignan nyo po ang mangyayari. Kung halimbawa po, ito, maglalabas ngayon ng gasolina para pumasok doon, tignan nyo po ang mangyayari. Magbabago yung minor niya, babagsak. Ayun. Kaya ngayon, nangyayari ganun. Every time na masisip-sip niya yung gasolina na nanggagaling dito dahil nga hindi naman dapat, so ganun po ang mangyayari, nag-up and down yung ating idle. Kasi hindi naman din constant na maglalabas siya ng fuel kasi nga may leak lang siya. Pero which is hindi naman siya dapat talaga maglabas ng fuel. Kaya lang, kapag bumaba yung minor, siyempre i-adjust mo rito, hindi mo alam, ito pala yung may problema. Ngayon, okay pa siya, wala na naman lumalabas, kaya pag ipinasok ko, maganda yung minor nito. Ayan, gaganda yung idle niya. Ngayon, pag nakaipon na naman yan ng fuel na nahihigop dito, babagsak na yung minor niya. Doon nga minsan namamatay na siya. So pagka mamamatay, i-adjust ngayon yung minor. Parang ganito, i-adjust ko. Oh. Patataasin ko. Ayan. Patataasin ko. Pag nakahigop na naman yan ng fuel, halimbawa ito, humigop na naman ng fuel. Bumababa. Higop na naman. Baba na naman. O. Baba na naman. So dito yun nangyayari. So pag mataas ngayon, siyempre, ipapa-adjust ngayon sa mekaniko. Pero hindi dapat ganun kasi nga, may problema na po ito. So kailangan palitan to para walang mahigop na fuel. So yun po yung nangyaring problema nitong bitara na to. So ganun lang kasimple. Kaya po mga kapatid, halimbawa may mga leak dito sa digasolin, no? May leak diyan. I-try nyo lang pong magbuga diyan. Ayan. Pag may leak po kasi mapapansin nyo, magbabago talaga yung idle niya. Ganun yung mangyayari. Makakahigop kasi siya ng excess na fuel na hindi naman name-metro dito. So possible na bumaba din talaga yung idle niya kapag may leak. Since ito, wala na. Ngayon, isubukan nyo ito. Itanggalin ko tong sa dito sa canister, charcoal canister. Halimbawa, leaking siya. Yan, tumasang minor, no? Leaking siya. Subukan ko. Yan, oh, bago na, oh. O, di ba? Oh. Yan, bago siya, oh. So, ganun po yung problema kapag may leak. Pero kung walang leak yan, kahit na ibuga mo ng ibuga to dito, hindi magbabago minor niya. Okay. So, ngayon, nandito yung problema natin. So, wala ako bukas, ipabibili ko to, itong pressure regulator na to, fuel pressure regulator. At kapag ito ay ikinabit na, sabi ko, videohan nyo kasi wala ako bukas para maisama ko sa vlog bukas kung makakabili. Pero kung hindi, ipapakita ko pa rin po sa inyo siguro sa susunod na araw kung ano ang magiging epekto. Pero sure na po yun, wala nang ibang magiging problema. Kaya bumabagsak ang minor nito, kaya nagiging rich ang baho ng amoy ng tambucho, yung exhaust doon, kasi nga sobrang dami ng fuel na pumapasok. Ito, baho na ng ng singaw. Ito yung fuel pressure regulator nung ginagawa namin bitara. Masyado ng maraming sakit ng ulo yung may-ari nito. Ang dami ng pinalitan, palit ng mga spark plug, palit ng mga injectors, kung saan-saan na pinagawa. Ang problema, nandito talaga kasi hindi niya nare-regulate yung pasok ng fuel doon sa mga injectors, doon sa port injectors. Gasolina po gasoline engine to. Kaya ang mangyayari, minsan maganda yung andar, minsan naman walang ganda. Tapos ang mabigat pa rito, nung nasira na ng tuluyan to, at yun nga, tin-troubleshoot ko kanina. Ako po talaga nag-troubleshoot nito baka sabihin na naman nung nandyan, hindi naman ako nagtatrabaho. Kasi pag sa digasolina, mga kapatid, nako, sanay na sanay po tayo dyan. Ngayon, sabi ko nga,
kay Ka Richard, ang nangyayari kasi dito, yung amoy pa lang ng usok niya, masyadong rich na yung fuel. So ang nangyayari siguro, yung fuel regulator mo, baka may problema. So i-check mo yung fuel regulator. So after na ng mga ginagawa na nilang lahat doon, naayos na namin yung throttle. Kasi yung throttle body, napakialaman din kasi nasira yung adjustment doon sa idle. So talagang nilinis pa ng gusto. Naghanap pa kami nung pinaka-tornilyo ng idle knob na yun, nung idle adjuster na yun. So naibalik namin yon. Naayos ko na rin yung one-way valve, no? Yung hose kasi na papunta doon sa hydrovac, may one-way valve yon. Eh yung hose naman niya, matigas na at talagang pagka medyo bined mo na konti, makikita mo yung yung markings na may lamat-lamat na talaga siya. No, nasisira na talaga. So doon pa lang meron ng singaw. So inayos namin lahat 'yon, ganun pa rin. So ito na nga. So pagtanggal ng hose, mga kapatid, lumabas dito yung yung gasolina. Ito lumabas yung gasolina. O hindi pwede, ito vacuum eh. Ito po may diaphragm. So yung diaphragm na 'yon, pag ito hinigop ng vacuum ng intake manifold, i-open close niya lang tong valve na 'to. Yun lang yun. So depende sa lakas ng vacuum, ganun lang din po yung i-open nung valve na to para pumunta dun sa return. Hindi naman pwedeng i-open niya ng todo or naka-close naman siya or else yun nga ang mangyayari. Dahil ito po nasira yung kanyang pinaka-diaphragm, adi siyempre naka-close na to. So since naka-close siya, yung fuel ngayon lalabas dito papunta dun sa intake manifold. So ang nangyayari, nagiging rich. So nagiging masyadong rich yung fuel na pumapasok ngayon doon sa intake manifold at yun nga, palyado, mababa ang minor, umaalon. So kapag yung mga digasolina yung mga sasakyan, ano na rin to, yung mga electronic na rin, no? Meron mga ganito. Una nyo rin pagsuspetsahan to, kapag paalon-alon yung minor nyo, bigla na lang nangyaring ganun. Mas ito yung pwede na mag-cause ng problema. Gawa nga nung ito, mechanical naman to. At pag nasira itong diaphragm sa loob nito, ay sisingaw na talaga. It's either naka-close palagi siya. Pag naka-close palagi ito, magiging rich. Yung amoy pa lang nung tambucho nyo, maamoy nyo na sobrang daming gasolina. Iba, masangsang yung amoy. Ngayon, kung ito naman ay palaging open o nag-stack up, hindi na bumabalik kapag inihigo, pwede siyempre, una, low power. Magkakaroon kayo ng low power. Kasi yung fuel, dire-diretso lang na papasok dito, lalabas doon, pupunta na sa return. So, yung buga ng mga injectors mo, may problema yun, mahina-hina ng konti yun. Kaya nagkakaroon ng low power. Ayos na. Mga kapatid, maandar na to. Yung kay Colonel Guzman. So magbe-break-in kami bukas. Kailangan mag-break-in muna to bago ibigay. Pero araw, naka-idle lang. Naka-minor lang yun. Atensya na kayo, maingay. Siyempre, maandar yung mga ito. Pajero ni Colonel Guzman. Susunod naman yung pajero ni Cristina, ni Sir Jojo and Sweetas. Ito kompresyon no? Radix di kaya? May photo bomber ako dun sa opisina. Kung nakita nyo kanina nung tinanggal ni Ka Richard yung oil cap, yung cover, doon sa ibabaw ng makina, sa cylinder head cover, tumitilamsik yung langis kasi nga po malakas na malakas yung bomba ng langis doon sa loob ng makina, malakas yung pressure. Ito po ay bagong overhaul. Pero nung tinanggal naman namin doon sa dipstick, wala kayo nakitang tilamsik ng langis. Kasi nga po, yung bomba ng langis malakas, lalong-lalo na sa mga ganitong malalaking mga makina. So, ang naging problema po kasi nito, yun nga, walang tilamsik ng langis doon sa ibabaw, walang umaakyat, kaya naputol yung timing chain. Kasi na-damage na rin yung baso-baso na tinatawag, yung pinaglalagyan ng pitsa, yung itinutulak ng camshaft. Yun po kasi ay na-dislocate na yung baso-baso na yun at kumalang doon sa camshaft. Ngayon,
Kaya po naputol yung timing chain kasi hindi na umikot itong camshaft, yung gear dito sa harapan. So, yun ang naging dahilan kung bakit naputol siya. Kasi nga, walang umaakit na langis. Ngayon, dahil sa nung nakita nyo kanina na meron ng langis na tumilamsik, so yun yung maganda doon kasi talagang malulubricate lahat yung mga pyesa doon sa ibabaw, dito sa cylinder head. Ngayon, kung halimbawa po mga kapatid, yung mga makina nyo, yung mga ganito, 4M40 at yung iba pang makina, walang man lang na talagang makikita kayo na mga langis na pagka tinanggal mo yung oil cap, wala man lang halos sa kayo makitang langis na sabihin natin na gustong lumabas dahil sa lakas ng pressure, mga kapatid, hindi maganda yung bomba ng langis nun. So, isa po sa ano rin yung basihan nyo kung yung bomba ng langis ay talagang malakas, doon mo makikita. Ito po, dahil sa ito ay bagong overhaul naman, kaya nga wala naman tilamsik doon sa dipstick, so very good yon. Pero kung halimbawa po, yung makina nyo, may tilamsik na sa dipstick at malakas pa ang tilamsik dito sa oil cap, dito sa cover ng cylinder head, ibang usapan naman yon, di ba? May problema po talaga yon. Ang compressor to, nung BIOS na yun, yan, pakita mo yung BIOS. Ito po, nagkaroon ng problema. Talagang nasira ito. Sumadsad, sumabit-sabit na nga dito sa compressor eh. Wasak talaga. Ito, sira. Ngayon, pinalitan ito, bumili. Ayan. Pinalitan ito, bumili. Pati bearing, bago lahat. Yung problema, ano na to sira na to nakaskas na to Nakaskas na yan. So lumiit na to. Pati nga ito sira na yan Tapos siyempre, pag inilagay mo to, itong bearing, ito yung pinaka-bearing, dapat force-fitted yan dito Dapat wala siyang galaw. Dapat hindi siya kumakalog. Kasi once na kumalog to, at nilagyan mo ng belt dyan yan, tatagilid. Yan lakas Ito, hindi to maiipit nung lock. Hindi yan maiipit. So kahit ipitin mo yan at ilagay mo to, wala na, useless na to. So ang nangyari, gumastos pa nito, nasira rin, na-damage din. Ayan, sunog din. Sunog din, sayang. So ito yung isa, nasunog din. So ito, nasunog din. Tapos na-damage din to. Kasi wala na to sira na to Hindi na to dapat binilan ng ganito, hindi na dapat ginamit kasi sira na talaga. So ito, buong-buo pa yung compressor. Yun lang naman din kasi ang inisip nung dating gumawa. Malakas pa kasi yung bomba nito. Ang desisyon, bumili na ako ng bagong compressor. Ayan, Denso. Okay. So ayun, kita naman nandun na, ayun Ayun na yung bagong compressor. Nakakabit na. Kita ba? Opo. Kita nung ano natin. Ayun, may ikot na yung compressor. Ayan. Pantay na, pantay na. So, bagong-bago yung compressor nito, kaya ang ganda ng lamig, Ayan. Okay, so bukas, ipaparelease na rin natin to. Yun nga lang, wala ako bukas Nandun nga ako sa Cavite, mag-aanak ako sa kasal. Doon sa pamangking ko, si Ka Prince Orbe at si Ka Pauline. Ayan, kakasal bukas dyan sa Noveleta, Cavite.